Kasi yung mga negosyante, essentially, yan yung mga risk taker. Yung sugal, kaya ko yan. Calculated kong risk. I know where to strike, I know when to strike. Hindi tayo lahat gifted. Next slide. Anyway, back to the previous slide. Itong financial instruments, ito yung tuturo ko sa inyo. Itong financial instruments, ito yung negosyo na hindi mo na kailangan magnegosyo, kikita ka na lang. Bibili ka na lang ng mga instruments, kikita ka na. Investment din siya. Unlike here, kailangan mo magnegosyo para kumita. Ganon din sa non-financial assets. Dito, bibili ka lang ng instrumento, pwede ka nang kumita. You don't need to manage your business, you don't need to hire people. Huh? Simple lang. Next slide. Yeah, so the pros and cons of business. Self-explanatory. Next slide. Yeah, dito tayo mag-focus. Financial instruments. Sino sa inyo ang may investment sa financial instruments? Raise your hands. Very good. Marami na pala. Very good. Very good. Anong mga investment instruments? UITF, stocks. Stocks. Very good. Sorry, would you mind if I ask anong stock ang binili mo? Yes. Stocks. Stock. Anong stock? Anong stock ang in-investan niyo? BFC, PPC, UFC, Dami. banks. All mutual funds. Kayo ma'am? Treasury, bonds, treasury bills. Okay. Sila ma'am alam na. Yung sa mga hindi pa nakakalam, makinig kayo sa akin. Itong mga instrumentong to, pag hinawakan mo to, pag binili mo to, meron tong promise na bayad sa'yo in the future. Okay? So ang gagawin mo lang, bibili ka niyan, merong promise na after a certain date, susuklihan ka ng tubo. Yun lang ang gagawin mo. Hindi mo na kailangan mag-negosyo. Kaya lang ang tanong, gano'ng kalaki? Yun ang pagkakaiba. Kaya yung iba nag-bills, yung iba nag-stocks, yung iba nag-ano. Isa-isahin ko, paano ko bikita yan? Padadaliin ko na lang kasi marami tayo, i-divide ko na lang sa 3 para mas madaling intindihin. Meron tayong treasury bills, treasury bonds, or government securities. Ito yung mga low-risk investors. Yun yung mga ayaw masyadong malugi. Itong low risk siya, pero low return. Mababa ang risk na malugi, pero mababa rin yung kita mo. Natural. It's fair. Pooled funds, UITF, equity funds, ito yung middle, balanced. Balancing. Middle ground yung risk, middle ground din yung return. Stocks and corporate bonds, ito yung high risk, pero high return. Okay? Paano sir? Saan nyo nakuha yung mga risk na yan? Okay. Government security. Paano ba nagkakapera ang gobyerno na ibinabayad sa flood control? Ang gobyerno, maraming paraan para magkaroon ng pera. Bakit kailangan ng pera ng gobyerno? Para may pambayad ng flood control. Hindi makakasurvive ang gobyerno ng walang buwis. That's why we call it lifeblood. For the government to acquire funds, there are plenty of sources. First, our general appropriations every year. Every year, gumagawa ng buwis ang Kongreso. Yun yung mga insertion na ginagawa nila. Every year, may buwis. Yung pera na ginagamit sa GA, galing yan sa buwis na binabayaran nyo. Income tax, VAT, percentage tax, ad valorem tax, name it. Diyan nagagaling yan. Apart from the general appropriations, pwede rin mangutang ang gobyerno. Sa World Bank, sa financial institution, whatever. Pwede rin mangutang ang gobyerno sa tao diretso. Paano? Treasury bills and treasury bonds.
So, paano ba yan, sir? Ganito lang yung kasimple. Ako, Government of the Philippines, nangangakong babayaran ang taong may hawak nito ng 10% na mas mataas kaysa sa nilalaman nito after 10 years. Pag hawak mo to, after 10 years, balik mo sa akin, bibigay ko yung 10% sa akin. That's the essence of a treasury fund and a treasury bill. Anong gagawin ng gobyerno sa inutang nyo pa? Kakayo ko ng airport, kakayo ko ng flood control. Saan kayo makakabili ng treasury bill at treasury fund? You go to banks that are considered government securities eligible dealers. Land Bank. Actually, yung mga commercial banks kasi sir. So, mamaya, kaya lang sarado na yung bangko. Bukas! Punta kayo sa bangko nyo. GSET ka ba? Gusto kong mag-invest sa treasury bills at treasury bond. Treasury bill at treasury bond, ano pinagkaiba? Ang treasury bill, mas maiksi. 90 days, 120 days, 365. So, ibig sabihin, ang treasury bill kasi, treasury bill bibilhin mo siya at a discounted price. So, halimbawa, merong treasury bill na worth 10,000 pesos. Bibilhin mo lang siya ng 9,200 or 9,100. After 90 days, ibabalik sa'yo 10,000. So, kumita ka na ng 900. Walang kahirap-hirap. Eh, isa lang yun. Eh, kung bumili ka ng 10, 20, 30, meron. Lahat ngayon binubuhisan. Kasi pang flood control. I don't know if you're taong gobyerno pa naman ako. Merong mga exempted. May mga exempted. Halimbawa yung MP2. 5 years exempted ang pera. The personal equity and retirement account. It's good to invest. It's exempted as long as susundin mo yung 5-year rule. 555. Okay. So, ang treasury bond naman, mas matagal. Kung sa treasury bill, kumikita ka dahil bibili mo siya ng discounted price. Sa treasury bond, mas matagal. Halimbawa, 6 years, 10 years, doon lang magmamature yung bond. Doon mo lang marirealize yung profit mo. Pero wala kang ginawa. Bumili ka lang, kumita ka na. See? Those are investment instruments. Bakit low risk ang government bonds? Bakit low risk ang treasury bills, ang treasury bond? Kasi kahit anong mangyari, mababayaran ka, hindi yan malulugi. Kahit anong mangyari, taon-taon may pambayad ng gobyerno galing sa buwis. So hindi pwedeng hindi ka babayaran. Walang masyadong mababa ang risk na hindi ka babayaran. Kaya sa mga low risk takers, ang binibili treasury bills sa treasury. Yun nga lang, mababa lang din ang kita. Alam nga naman, mababa na nga yung risk, mataas ang kita. Pag-uusapan natin pag dumating si EJ. Next, pooled funds, UITF. Paano naman kumikita yan? Ang pooled funds, yung fund manager, kukunin ko yung mga pondo nyo. Halimbawa, itong sila sir, ilan sila? Siyam. No, 7 pala, so 7 sila. Yung pera nilang 7, kukunin ko. Ako yung fund manager, i-invest ko kay ma'am. In return, yung investment ko sa kanya, bibigyan ako ng tubo, yung tubo, hati-hatiin ko sa 7. Yan ang pooled funds. Anong kikitain ko? Babayaran nyo ako ng management fee. Siyempre, kakaltas ako dun sa kinita. Pero, ang bulk nun, ibibigay ko sa inyo as kita ninyo. Yan ang pooled funds. Bakit middle risk? Bakit medium risk? Kasi, ang ginagawa ng fund manager, i-invest sa stocks, nag-i-invest sa fund. Kaya balanced fund. Bond para low risk, stocks para high yield. Kaya yung iba para safe, dito tayo sa gitna. Ayoko naman masyadong mababa, ayoko naman masyadong mataas, dito ako sa gitna. UITF. So, kung gusto nyo mag-invest ng UITF, you go to your bank, you ask for UITF. Meron niya bibigay sa inyo. Meron niya mga halagang mga 50, may 10,000. Kung ngayon, may pera ka, 100.
at least it's a good option. Diba? Kesa naman mapupunta lang sa Reband, sa Makeup, Starbucks, Shopee, pumili ka na ng UAE. Last but not the least, high risk stocks and corporate bonds. Paano naman yan? Doon sa mga may mga stocks, alam niyo na to. Pero doon sa mga walang stocks, makinig kayo. Ang mga korporasyon, nangungutang yan sa mga tao kung gusto nilang option ng isang korporasyon para magkapera ang mangutang sa public. Yung utang na yun, ang ebidensya nun, yung stock holdings mo. So pag bumili ka ng stock, you become the part owner of the company that owns the stock. Parang si Sir, bumili ng stock sa DMCI, he becomes the part owner of DMCI for as much as the stocks that he bought. Okay? Naintindihan ba? Bumili ako ng stock sa Jollibee. Si Jollibee magpapatayo ng branch sa West Philippine Sea. Doon sa gitna mismo ng Ayungin. Para yung mga Chinese maging kaibigan na natin. Patayo siya ng 10 Jollibee. Kaya lang wala siyang pera. Sabi ng Jollibee, sige, mag-open tayo ng stocks. Magbukas tayo ng 1 bilyong stocks kapag naibibenta natin at 1,000 pesos per 1 stock sa mga tao. Bumili ka ng 10,000 worth, 10 stocks. You become a part owner of Jollibee for 10 stocks. After so many years, babayaran ka ni Jollibee, paano kumikita rito sa stocks? Dividendo at saka Price appreciation. yes, acquisition ay yung appreciation ng value. So bumili ka ng stocks. Paano kikita? Ito. So magtatayo si Jollibee ng 10 branch sa West Philippine Sea. Bumili ka ng stock at magkano stock ng Jollibee yan? 200. 250 thereabouts. 202. 202. Alam niyo sir. Bumili ako ng stock ng 202 pesos per stock ng Jollibee. Bumili ako ng 10. So may 2,000. 2,000 pesos. For 10 stocks, owner ako ng Jollibee. Kaya pagpasok ko ng Jollibee, huwag kang mamaya pa. Bumili ako ng Jollibee.